Isang gabi sa Maynila, isang marangyang hapunan ang ginanap sa bahay ni Kapitan Tiago. Maraming mahahalagang panauhin at mayayamang mamamayan ang inimbitahan upang salubungin ang isang binatang Pilipino na kagagaling lamang sa Europa. So, napakagarbo ang hapunan ni Kapitan Tiago ngayong hapon. Ano ba yung okasyon? Narinig ko ng anak ni Don Rafael Ibarra ay nagbalik mula sa Europa matapos sa maraming taon. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan ipagdiwang ang pabalik ng isang Indio. Mga Ginoo at Ginang, hayaan niyong ipakilala ko sa inyo ang ating panauhing pandangal. Siya si Crisostomo Ibarra, ang anak ng aking mahal na kaibigan na si Don Rafael. Magandang hapon po. Kinagala ko po kayong kilala. Buting tao ang iyong ama. Natutuwa akong muli kang makita dito sa Pilipinas. Ikaw pala ang anak ni Don Rafael. Narinig kong 7 taon ka nag-aral sa Europa. Sabihin mo nga, ano ang natutunan mo doon? Marami po akong natutunan, Padre. Nais ko po itong gamitin upang makatulong sa pag-unlad ng ating bayan. Paunlad rin ng bayan? Kaya bang naman para sa isang binata? Ang iyong ama, si Don Rafael, ay nagdulot ng malaking kaguluhan bago siya namatay. Ano po ang ibig sabihin nito, Padre? Hindi ba't siya ay namatay sa bilangguan? Padre, marahil ay hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ng kanyang bagay. Bakit hindi? Dapat lamang malaman ang katotohanan. Ang aking ama ay isang marangal na tao. Depende iyan kung sino ang nagsasalaysay. Halina't ipagpatuloy natin ang hapunan. Matapos ang hapunan sa bahay ni Kapitan Tiago, nang makarinig si Ibarra ng mga nakakabagabag na kwento tungkol sa kaniyang ama. Sa paghahanap ng katotohanan, kinausap niya si Teniente Guevara. Kailangan na magbayad ni Don Rafael ng buhil. Bakit kailangan mo? Teniente Guevara, aalis na muna ako. Teniente Guevara, nais po akong tanong. Ano po ba talaga ang nangyayari mo? Ang iyong ama, si Don Rafael, ay isa sa pinakamagalang na tao sa San Diego. Sa ay mabait at pagbigay sa kanyang mamamayan. Maraming salamat, Don Rafael. Tumutulong at mga nangangailangan. Tungkulin ko ang tumulong sa aking kapwa Pilipino. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, may ilang makapangyarihang tao na nainggit sa kanya. Hoy, Indian! Magbayad ka na ng buwis! Hindi ako magbabayad. Tumahimik ka! Inutil! Wala kang karapatang sumagot! Akin ang baril! Inutil ka! Hindi ko hayang manaig ang kawalang katarungan. Bagaman, hindi sinasadya ni Don Rafael na mapatay ang lalaki. Ginamit ng mga praile ang insidenteng ito laban sa kanya. Don Rafael Ibarra, ikaw ay naaresto! Anong kasalanan ang aking nagawa? Ikaw ay naakusahan ng pagpatay at paghihimagsik! Halika! Si Don Rafael ay ibinilanggo habang hinihintay ang paglilitis.
Bago pa man maibigay ang hustisya, siya ay namatay sa loob ng bilangguan. Ang aking ama, namatay sa bilangguan? Oo. At pagkatapos ng kanyang kamatayan, pinagpatuloy pa rin ang kawalang katarungan. Ano ang iyong ibig sabihin? Ipinagutos ni Padre Damaso na ubayan ng bangkay ng iyong mama mula sa Nigeria. Ano? Hinukay? Oo. At tinapon ng parang kriminal. Ang aking ama ay isang mabuting tao. Hindi niya karapat-dapat na nito ang repastangan. Matapos ang 7 taon na pag-aaral sa Europa, bumalik si Crisostomo Ibarra sa Pilipinas. Maria Clara, ikaw ba yan? Crisostomo, ikaw na nga. Hindi ko inasahan, sa wakas ay nagbalik ka rin. 7 taon kitang hindi nakita. Ngunit kahit gaano katagal, hindi pa rin nagbabago ang damdamin ko sa'yo. Ako man ay araw-araw rin niyang lulila sa'yo. Iniingatan ko ang iyong mga liham at alaala. Maria Clara, pangarap ko magpatayo ng isang paaralan para sa mga kabataan ng San Diego, para sa ating bayan, at para sa ating dalawa. Sumusuporta ako sa pangarap mo, Crisostomo. Ang mahalaga ay magkasama tayo. Kung gayon man, Maria Clara, nais kong hingin muli ang iyong puso. Matagal na itong sa'yo, Crisostomo. Sa bayan ng Santiago ay naninirahan ang isang mahirap ngunit mapagmahal na ina na si Sisa. Ang tanging kaligayahan niya sa buhay ay ang kanyang 2 anak na sina Basilio at Crispin na nagsisilbing sakristan sa simbahan. Basilio, Crispin, nasaan ang aking mga anak? Dapat din nakauwi na sila ngayon. Ina, Anak ko, Basilio, nasaan ang iyong kapatid na si Crispin? hindi pinayagan si Crispin na umalis sa simbahan. Anong nangyari? Pinagbintangan siya na nagnakaw ng pera mula sa koleksyon ng simbahan. Nagnakaw? Hindi. Hindi yun gagawin ng aking anak. Ang inosenteng bata ay pinarusahan sa kasalanang hindi niya ginawa. Maniwala po kayo, wala po akong ninakaw. Sinungaling! Nawala ang pera at aamin ka! Pakiusap, pauwiin niyo na po ako sa aking ina. Ina, tulungan mo ako. Kailangan kong makatakas. Dapat kong sabihin kay ina ang nangyari. Nasaan ang aking anak? Bakit hindi pa umuwi si Crispin? Ikaw ba si Sisa? Opo, bakit? Magnanakaw yung mga anak. Inosente ang aking mga anak! Sabihin mo ang totoo! Wala po akong anak! Basilio! Crispin! Oh, nasaan ang ating mga anak? Mga anak ko! Mga anak ko! Mga anak ko! Kawawang Sisa, nabalina. Habang naghahanda si Ibarra na magpatayo ng paaralan para sa bayan, hindi niya alam na ang kanyang mga gawain ay nakakuha na ng pansin ng mga taong umaabuso sa kapangyarihan. Mga kababayan, ako ay nagbalik mula sa aking pag-aaral sa ibang bansa na may isang layunin ang tumulong sa pagunlad at pagyabong ng ating pamayanan. Plano ko magpatayo ng isang paaralan para sa ating mga kabataan upang sila ay malayang matuto, mag-isip ng gusto
at makaahon mula sa kamangmangan at pang-aapi. Isang paaralan para sa ating bayan? Papayagan kaya ito ng mga praile? Oo, edukasyon para sa ating mga anak na parang isang panaginip na matutupad. Krisostomo, marangal ang iyong hangalin at makatwiran ang iyong pangarap. Ngunit mag-ingat ka. Ang mga nasa kapangyarihan ay takot sa kaalaman. Tututulan nila ang iyong plano sapagkat nais silang manatiling mangmang at sunod-sunuran ang mga tao. Alam kong hindi ito magiging madali. Ngunit hindi natin maaaring hayaan na ang takot ang humadlan sa paggawa ng tama. Ang edukasyon, ang tanging paraan upang tunay na magiging malaya ang ating bayan. Crisostomo Ibarra, alam kong marangal ang iyong puso at dalisay ang tungkulin. Ngunit kailangan mong mag-ingat dahil may mga tao handang gagawin ang lahat para pigilan ang iyong mga plano. Sino ka? Bakit mo ako binabalaan? Ako ay isang kaibigan. Nasaksihan ko ang paghihirap ng ating mga kababayan. Natatakot ang mga praile at mga opisyal sa pagbabago. Ang iyong paaralan ay banta sa kanilang kapangyarihan. Susubukan kanilang wasakin. Hindi ko hayaang manaig ang takot. Ang edukasyon ang tanging daan patungo sa pagunlad. May tapang ang iyong mga salita, ngunit hindi sapat ang tapang lamang. Mag-iingat ka, Crisostomo. Mag-iingat ako. Ngunit hindi ko maaaring hayaang talikuran ang tama. Nakatakas si Ibarra mula sa bilangguan. Ngunit bago siya tuluyang tumakas, Crisostomo, ikaw nga! Paano ka nakatakas? Tinulungan ako ni Elias. Kinakailangan ko tumakas ngayong gabi. Patawarin mo ako. Ako ang nagbigay ng iyong mga liham sa mga otoridad. Ikaw? Bakit mo ginawa yon? Pinagbantaan nila ako. Sabi nila, isisiwalat daw nila ang isang lihim ng aming pamilya pag hindi ko binigay ang liham mo. Maria Clara, hindi ko alam kung dapat ba kitang sisihin o kaawaan. Isa lamang ang sigurado, Crisostomo. Ikaw pa rin ang minamahal ko. Kung gayon, hayaan mo kong magpaalam. Ngunit hindi ko alam kung muli pa ba tayong makikita. Hinding-hindi kita makakalimutan, Crisostomo. Paalam, Maria Clara. matapos mapagbintangan ng paghihimagsik, nalagay sa panganib ang buhay ni Ibarra. Nais siyang parusahan ng mga otoridad dahil sa kanyang hangaring magdala ng kaunlaran at kaalaman sa bayan. Gusto mo, bilisan mo, paparating ng mga gwardya. Kapag nanatili ka rito, mahuli ka o mas masahol pa. Ngunit si Maria Clara, anong mangyari sa kanya kung ako'y aalis? Hindi mo siya matutulungan kung ikaw ay patay na. Ang pagtakas mo ang tanging paraan para maprotektahan ang iyong sarili. Kung ganon, kailangan ako umalis. Babalik ako bala araw. Hindi maaaring papaliban ang edukasyon at hustisya. Magmadali ka, Crisostomo. Haharapin ko sila kung paparating na sila rito. Matapos ang mga pangyayari, hinarap ni Maria Clara ang malupit na realidad ng kanyang buhay at desisyon. Maria Clara, anak, sigurado ka ba sa desisyon ito? Oo, tiya. Ngayong wala na si Crisostomo, wala nang dahilan pa para magpatuloy gaya ng dati. Dapat ko nang ialay ang aking buhay sa Diyos. Isang malaking sakripisyo ito, ngunit ako'y nag-aalala sa iyong kaligayahan. Ang kaligayahan ay hindi na akin upang hanapin. Ang maaaring gawin ko lamang ay ang tama.
at ang paglilingkod sa Diyos, doon ko matatagpuan ang kapayapaan. Ang desisyon ni Maria Clara ay sumasagisag sa personal na halaga ng kolonyal na pang-aapi. Ginagamit ni Rizal ang kanyang kwento upang ipakita ang damdaming dulot ng kawalan ng katarungan kung paano ang pag-ibig, kalayaan at personal na pagpili ay kadalasang isinuko sa ilalim ng pananakop. Matapos maparatangan ng rebelyon si Ibarra, siya'y naipit ng mga otoridad. Nasa panganib ang kanyang buhay at kalayaan. Pigilan siya! Huwag niyong iya makatakas! Sa katahimikan ng kagubatan, bumagsak si Elias, isang lalaking nag-alay ng kanyang buhay upang iligtas ang iba. Hindi nagtagal, dumating sa lugar na iyon ang batang si Basilio. Natagpuan niya ang sugatang si Elias. Tahimik niyang nasaksihan ang huling sandali ng isang taong nagmahal sa bayan ng higit pa sa sariling buhay. Maaaring bumagsak si Elias, ngunit ang kanyang diwa ay naging apoy sa puso ng susunod na henerasyon. Sapagkat ang tunay na kabayanihan ay hindi nasusukat sa haba ng buhay, kundi sa lalim ng sakripisyong inialay para sa bayan.